Bitawan ninyo ako. Hindi ito kalokohan. Tinulungan ako ng lola minsan. Pinatakot niya yung mga masasamang tao na nang aasar sa akin. Kailangan kong iligtas si lola. Hindi talaga patay ang lola. Kung hindi ninyo siya gigisingin ngayon, huli na ang lahat. Ben, mag-ingat ka. Huwag mong saktan ang bata. Ang bait naman ng ginang na ito. At ipinagtatanggol pa niya si Isay. Sana nanay ko siya. Lola Elena, gising ka na. Huwag ka nang matulog. Gising ka na please. Tama na, mga gwardya. Kunin niyo siya. Ano ba ang nangyayari sa akin? Gising na siya. Siyempre naman. Ano ba ang nangyayari? Nakakatakot ito. HM. Ano ba talaga ang nangyari? Himala ito, 20 taon na akong nagpa-practice ng medisina at hindi pa ako nakakita ng ganoong himala. Maayos na maayos si Ginang Elena. Hey, nahihilo na naman ako. Lagi itong nangyayari sa akin. Pero dahil nailigtas ko si Lola, okay lang kahit medyo masama ang pakiramdam ko. Nagkataon lang kaya, parang may kakaiba sa batang yon. Sandali. Marco, kailangan mong ampunin ang batang ito. Ano? Wala akong ideya. Ampunin ang batang ito. Siya ang nagising sa akin. Wala akong pakialam. Siya ang aking swerte. Kailangan mong ampunin siya. Nanay, sinabi na ng doktor, nagkataon lang yon, biglaan lang na pagkabigla yon, at saka, paano ka maniniwala sa mga kalokohan ng isang sutil? Ikaw, Ginang Elena, ang batang ito ay galing sa malapit na ampunan. At kilala siya sa pagdadala ng malas. Sinasabi nila na, siya ang nagdadala ng pinakamalaking kapahamakan. Ang mga pamilyang nag-ampon sa kanya ay hindi nagkaroon ng magandang wakas. Ang iba ay nabangkarota, ang iba naman ay napunta sa ospital. Ang mga Reyes ay may napakalaking yaman. Hindi natin maaaring hayaan na sirain niya ito. Ginoong Reyes, pag-isipan mong mabuti. wala akong pakialam. Marco, kailangan mong ampunin siya. Kung hindi mo siya ampunin, ako. Mamamatay ako ngayon din. Hoy, hoy, hoy. Huwag, huwag, huwag. Nanay, CJ, ako ang bahala, kontento ka na? Hindi ako makapaniwala na si Ginoong Reyes na napaka-arte at ayaw na ayaw sa mga bata ay talagang papayag. Mabuti. Ginoong Reyes. Binabalaan ng direktora ng ampunan na kung dahil sa malas ng bata at may mangyari sa pamilyang Reyes, ang ampunan ay hindi mananagot. Nauunawaan ko, gawin mo. Oo. Mula ngayon, ikaw ba ang tatay ko? Mukhang, yung pagiging mahina niya kanina, ay paraan lang para mahabag ako, nakakaabala. Maligayang pagdating sa bahay, binatang Marco. Diyan ka titira sa kwartong iyan, kung wala akong pahintulot, huwag kang akyat sa ikalawang palapag. Ben, ikaw ang bahala sa kanya. Opo, binatang Ginoo. Diyos ko, hindi ba yan ang ibon ng kamalasan? Oo, siya nga. Direktang sinabi sa akin ni Direktora Garcia, mayroon siyang bibig ng kamalasan. Ang sabihin niya, mangyayari, para sa masama, yung mga mag-asawang umampon sa kanya noon. Yung isa na bankrupt at nagpakamatay. Yung isa naman ay naaksidente sa kotse. Nakakatakot talaga. Dinala siya dito sa bahay ng binatang Ginoo. Hindi ba siya natatakot na abutin ng malas ang pamilya Reyes? Tama, tama. Isipin mo kung dahil sa kanya may mangyari sa pamilya Reyes. Ano na lang ang mangyayari sa trabaho natin? Tumahimik kayo sandali. Marco, kinamumuhian mo ba si Isay? Tatay, ayaw mo ba sa akin si Isay? Hindi ako ibon ng kamalasan, totoo yan. Mula ngayon, huwag mo na akong tatawagin tatay. Tawagin mo akong Ginoong Reyes. At isa pa, dito sa bahay na ito, ayokong marinig na umiiyak ka. Ang mga bata ay isang problema. Ang sinabi ko sa kanya, masyado ko bang naging mahigpit sa kanya? Osito, ang laki ng lugar na ito, at si Marco ay napakahigpit. Lahat ng tao ay nagsasabi na ako ay isang masamang bata. Isang ibon ng kamalasan. Isay, hindi naman nakasakit ng iba si Isay. Lagi naman akong nagsisikap na tumulong sa iba. Anong nangyari? Pagdating mo, may nabasag ka agad. Ikaw talaga ay malas. Maghanda ka sa parusa. Hindi ko sinasadya yon. Natatakot na talaga ako.
Isay, mahal. Halika, halika. Kailangan mong kumain ng marami pa. Pero ang payat-payat mo na. Nakakalungkot kang tingnan ng ganyan. Hindi sapat ito. Heto, dagdagan ka pa ng lola. Nanay, 5 taon pa lang si Isay. Hindi niya kayang kumain ng ganoon karami. Kung masyado mo siyang papamihasain, masasama ang ugali niya. At saka, sa 5 taong gulang, dapat matuto na siyang maging independyente. Ang itanim sa kanya ang tamang pagpapahalaga ay napakahalaga, maging sa pagkuha ng pagkain. Dapat kumuha lang ng kakainin mo para hindi masayang. Ang mga bata ay problema. Tama si Marco. Isay, ano ang gusto mo? Ikaw na ang kumuha. Halika, tikman mo ito, mahal. Salamat, Cynthia. Mahal din ng nanay mo ang bata. Ikaw naman, huwag kang sosobra. Ang paggalang sa mga nakatatanda, iyan din ang sinabi mo. Hindi ba yun tamang pagpapahalaga? Ay, hindi. Ang kwintas ko, ang aking kwintas na jade na isinusuot ko sa loob ng 4 na dekada. Nawala na. Nanay, kumalma ka po, pakiusap. Tandaan mong mabuti kung saan mo ito iniwan. Baka nahulog sa kwarto. Kahapon ng hapon, suot-suot ko pa ito. Ang magandang bato ni Lola dinala ng aso patungo sa hardin at itinago. Dinala ng aso. Hindi ito loro na nagsasalita. Paano madadala ng aso ang isang alahas na jade? Sabi ni Isay, nasa hardin, kaya siguradong nandoon, walang duda. Walang duda, tara na. Hanapin natin, doon ngayon din. Nanay, 5 taon pa lang si Isay. Mga bata, kung ano-ano ang sinasabi. Huwag mo nang seryosohin. At saka, napakalaki ng hardin. Paano natin ito mahahanap doon? Siguradong nakalimutan mo lang sa kwarto. Pahanap na lang ng mabuti ng mga katulong. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako kay Isay. Si Isay ang aking munting swerte. Tara, Isay, samahan mo si Lola sa paghahanap. Aray! Maghanap kayong lahat ng mabuti. Nanay, tingnan mo, sabi ko na nga ba, wala talaga. Isay, huwag ka nang magsabi ng kalokohan. Lola, may kumikinang doon. Nandun ang alahas, Lola. Diyos ko, talagang, nakita natin. At marami pang alahas dito. Ito, ang asong ito, talaga bang dinadala ang mga alahas? Ang magandang bato ni Lola nakita na natin. Hindi ba ito yung pinag-uusapan ninyo kagabi tungkol kay Nena? Anong nangyari? Kaka-rating lang, may nabasag na agad. Ang malas talaga niya. Maghanda ka sa parusa. Yung aso, mukha yung kay Nena, yung palagi niyang pinapakain sa likod ng bahay, yung asong kalye. Ay, totoo nga, naalala ko na ngayon. Itong asong ito, si Nena ang palaging nagpapakain sa kanya. Kaya, si Nena ang nag-utos sa aso na nakawin ang alahas ko. Hindi ako yun. Lumalapit sa akin ang aso dahil gusto niya ako. Anong ebidensya mo na? Ako ang nagsabi sa aso na nakawin ang kwintas. Nena, yung jacket mo. Ang laki ng bulsa. Ingat ka, baka may mahulog. Ginang. Hindi ba ito yung kwintas na binili ko sa auction noong nakaraang araw? Ginang, may utang sa sugal ang anak ko. Sabi ng mga nagpapautang, puputulan daw ang mga kamay niya. Talagang hindi ko gustong nakawin ito. Gusto ko lang sana, hiramin. Ginang, patawarin ninyo po ako. Ginang, Ginang, Ginang. Tawagin mo ang pulis, Ben. Hoy, ikaw. Sabihin mo sa pulis na sila ang may gawa nito. Hindi, teka. Mas mabuti na ganito. Sabihin mo sa pulis na mayroon tayong matibay na ebidensya. Buti na lang nabawi na natin ang lahat. Hayaan na lang nating magdesisyon ang pulis. Opo, Ginang. Tapos na siya. Ang minamahal na apo ni Lola Elena. Ha 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 ha.
Ang galing, di ba? Ibon ng masamang pangitain. Tingnan mo to ng mabuti. Ito ang tunay na bilis. Mateo, huwag kang magmadali. Baka ka tumaob. Delikado yan. Anong alam mo, sutil? Tumaob, kahit na ipikit ko pa ang mga mata ko sa pagmamaneho. Eh. Aray. Diyos ko, binata Paulo Reyes, talagang nahulog. Nauntog na naman siya, nang malas na yan. Binata Paulo Reyes. Hinahalikan mo pa rin, ang basurang yan, Ibalik mo sa akin. Kasi yan ang aking teddy bear. ang dumi-dumi ng teddy bear mo, pahanginan ko lang. Masama si Tio Paulo. Ngayon din, yung modelong kotse na gustong-gusto mo, mahuhulog at mababasag yan. Ma, kalokohan, ang modelong yan, imposibleng. Ay, ang modelo ko, ang Bugatti ko. Munting ibon ng kamalasan. Tight treat kita ng matapang. Ang init nito. Kamusta, munting ibon ng kamalasan? Ang espesyal na cocktail na inihanda ko para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Tito Paulo, sa cellphone mo, patago-tago kang nagsasabi ng masasamang bagay tungkol kay Marco. At ngayon, sa harap ng lahat, maririnig na ang mga iyon. Ikaw. Hoy, anong sinasabi mo? Wala akong sinabing masama tungkol sa kapatid ko. Ang kapatid kong si Marco ay wala namang iba kundi isang malamig at walang pakiramdam na tao, isang makina sa trabaho. Sa mukha niyang parang patay buong araw. Sino ang makakatiis? Ang kapatid kong si Marco. Ano ba ang nangyayari? Patayin mo yan. Patayin mo na ngayon. Bakit hindi mapatay ito? Paulo Reyes, pumunta ka sa opisina ko. Tapos na ako. Bitawan mo ako. Hay. Marco, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Isay, magbabayad ka sa akin. Bilisan mo, huwag kang antukin. Wala nang toyo sa bahay. Umalis ka na. Pero kahapon ko mismo nakita na bumili si Ben ng toyo. Tigilan mo ang mga dahilan. Hoy, lumabas ka. Takutin mo lang siya ng kaunti. Huwag mo siyang saktan talaga. Takutan lang. Hindi ako maglilimita sa pagkatakot sa kanya. Bata, ikaw rin nakidnap ka. Ngayon, yayaman tayo. Ano? Sino kayo? Hindi ako dumating para sa'yo. Isay, takbo. Bitawan niyo ako, Tito Paulo. Tito Paulo. Bitawan niyo siya. Sino kayo? Bitawan niyo siya. Sino kayo? Bitawan niyo siya. Hindi mo inaasahan na ako ito, di ba? Kayong mga Reyes, ang dahilan kung bakit nawalan ako ng reputasyon at trabaho. Magbabayad kayo para rito. Lalo na ikaw. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mahuhuli ng senyora na nagnanakaw ako. At hindi, mapuputulan ng kamay ang anak ko ng mga nagpapautang. Papatayin kita. Pigilan mo ang drama. Singilin mo na sila ng pera. Kung hindi, Bruha, kung patuloy mo kaming guguluhin, malalason ka sa sarili mong laway at ubok ka ng walang tigil. Mabubuko lang bukong-bukong mo. At pag nahulog ka, mababasag ang mga ngipin mo. ha, nalason na siya. Tumahimik ka. Sisibunutan kita. Ang mga ngipin ko. Tama na naman siya. Papatayin kita. Maliit na halimaw. Isay, ingat. Tito Paulo, ipagtatanggol kita. Masamang babae, darating na si Marco para iligtas tayo. Wawakasan kita. Maliit na halimaw. Tigil. Umalis na tayo. Paulo, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Tito Paulo, ayos ka lang ba? Huwag kang umiyak, prinsesa. Mabuti naman ako. Tingnan mo ako. Ang galing mo talaga. Sinabi mong darating si Marco, at dumating nga siya. Batang ito. Sa wakas, kumilos ka na parang isang tito. Isay, anong nangyayari sa kanya? Baka dahil sa pagkabigla.
Maagang umalis si tatay. Laging abala si nanay. At si Marco, lalo na. Gusto ko lang sana ng kaunting pansin. Ang pagmamaneho ng mabilis, pagsali sa mga away. Lahat iyon ay para lang. Mapansin nila ako. Para mag-alala sila sa akin. Kahit na sa pamamagitan ng pagsigaw. Marco, talagang pasensya na. Alam ko. At huwag ka nang makisali sa mga gulo. Si Isay ang nagligtas sa'yo. Tandaan mong magpasalamat sa kanya. Ginoong Reyes, naimbestigahan ko na ang ampunan. Lahat sila ay tinatawag siyang ibon ng kamalasan. Ang mga batang nang-aasar sa kanya, nababali ang binti, o may nangyayaring masama sa kanilang bahay. Ang mga tagapag-alaga na nanlalait sa kanya, ay nagkakaroon ng food poisoning kinabukasan. Dagdag pa, ang mga mag-asawang umampon sa kanya, ay minamaltrato siya. Kaya naman may masamang nangyayari sa kanila. Pero, may isa, si Ginang Liu, na palihim na nagbibigay sa kanya ng candy. Wala nangyari sa kanya, mabuti ang kalagayan niya. At dagdag pa, si Binibining Isay, tuwing may sinasabi siya tungkol sa kanila, nagkakasakit siya. Minsan nahihilo siya. Sa malalang kaso ay nilalagnat o nagkakaroon ng pagkawala ng malay. Nagkataon lang iyon. Masyadong maraming pagkakataon. Ang pagkabuhay muli ng kanyang ina. Ang paghuli sa magnanakaw na si Nena. Ang aksidente ni Paolo. At ngayon, ang pagkawala ng malay na ito. Talaga bang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanyang sinasabi? Mukhang. Kailangan kong subukan ito sa aking sarili. Munting malas. Maglaba ka ng sarili mong damit. Huwag kang umasa na paglilingkuran kita. Ang malas-malas mo talaga. PFF. Masamang babae. Pag naglakad ka mamaya, matatapakan mo ang balat ng saging at masasaktan ang puwet mo. Mukhang. Nagkamali ako. Si Isay ay isang ordinaryong bata lang. At saka, paano magkakaroon ng balat ng saging dito sa villa? Pero si Fee, sobrang lakas na ng loob. Dapat sabihin kay Ben na disiplinahin siya. Kaya pala hindi ito aksidente. Ben, si Fee ay hindi gumalang kay Binibining Isay. Tanggalin mo siya. Opo, binatang Marco. Binatang Marco. Nagkamali po ako. Akala ko po, ayaw mo kay Binibining Isay. Kaya, sinigawan ko siya para sa inyo. Totoo po, na-realize ko na ang pagkakamali ko. Nakikiusap po ako, patawarin ninyo ako ngayon. Mula ngayon, hindi na ako uulit. Ayaw ko raw sa kanya, kung hindi naman. Bakit pati mga katulong ay nagsasabi niyan? Napakagandang bata niya. Paano ko siya maaayawan? Sa ngayon, palampasin ko na ito. Babawasan kita ng 1 buwang sweldo. Ben, kunin mo siya at turuan mong mabuti. Opo. Salamat, Binatang Marco. Salamat, Binatang Marco. Huwag kang gumalaw. Mag-ingat ka, baka masugatan ka. Hinawakan ko siya. Paano ang misophobia ko? Ang pag-ayaw ko sa mga bata. At ngayon, napaka-importante sa akin ng isang bata. Marco, hindi naman bobo si Isay ha? Gusto lang tumulong ni Isay. Pero kahit ganon, huwag mong pupulutin gamit ang kamay. Sa susunod, tawagin mo ang katulong. Alam ko. Binatang Ginoo. Masamang balita. May nangyaring napakasama. Ginoong Reyes, ginigipit tayo ng bangko para magbayad. Nagkakagulo na rin ang mga supplier. Ano ang gagawin natin? Masyadong marumi ang ginawa ng Cruz ngayon. Hindi lang siya nagkalat ng chismis na dekalidad ang mga materyales natin. Ninakaw pa niya ang mga supply channel natin. Gusto niya tayong ibagsak. Natukoy na ba ninyo kung sino ang infiltrator? May ilan kaming mga pinaghihinalaan, pero kinukumpirma pa namin. Pero, Ginoong Reyes, yung mga galaw ni Daniel Cruz ngayon, parang hindi na. Isang simpleng kompetisyon sa negosyo. Parang mas personal na paghihiganti sa inyo. Personal na paghihiganti. Si Daniel Cruz, noong mga nakaraang taon, kayo ang pinili ng ginang, at hindi pa niya ito matanggap hanggang ngayon. At saka, ilang taon na ang nakalipas. Muntik nang, maabsorb ng kumpanya natin ang kanyang kumpanya. Sa tingin ko, ngayon, gusto niyang bayaran lahat ng utang ng isahan. Lanan, talagang hindi niya alam ang kanyang lugar. Mayroon kayong isang araw, para humanap ng matibay na ebidensya. Opo, Ginoong Reyes. Daniel Cruz. Kung ikaw mismo ang naghahanap ng iyong kapahamakan, sasamahan kita hanggang sa dulo. Nagbabagang balita, ang Pangulo ng Grupo Cruz, si Ginoong Daniel Cruz, ay ipinahayag ngayon ng buong ingay, na kanya na ang dating pag-aari ng Grupo Reyes, ang proyektong pangkaunlaran sa silangang bahagi ng lungsod. Ayon kay Ginoong Cruz. Hoy, sa mundo ng negosyo, alam mo na, batas ng kalakalan yan. Kung magulo ang isang kumpanya, normal lang na mabaygo ang mga proyekto nito, hindi ba? Sa tingin ko, dapat matagal na silang nawala para hindi nila hilahin pababa ang antas ng buong industriya. Cynthia,
Yung ginoong nasa TV paulit-ulit na nagsisinungaling. Mukhang malungkot si Marco. Nagkalat siya ng napakaraming kasinungalingan. Hindi lang niya tayo sinaktan, kundi dahil sa galit dagdag pa. Siraan niya si Marco. Aha. Yung masamang tao at sinungaling na yon, itim na itim ang puso niya, parang uling, darating din ang kaparusahan niya. Mamumula ang ilong niya, tulad ng mga sinungaling, tulad ni Pinocchio, at yung malaking bahay niya ay mabubuwal. Boom! Magiging alikabok. Huwag mo siyang hayaang magsalita pa. Kung mawalan siya ulit ng malay. Tulad noong nakaraan. Marco, kung tatakpan mo ulit ang bibig ko, mawawalan ako ng hininga. Ano ba ang nangyayari sa akin? Hindi ako makapaniwala na nag-aalala ako ng ganito para sa kanya. Ang isang walang hiya na kumpanya tulad ng Grupo Reyes ay dapat magsara at pagkatapos, masakop ng mga kumpanyang may prinsipyo at desente tulad ng atin. Perpekto. Sinisiguro ko sa inyong lahat na sa sandaling ang Grupo Reyes. Hoy! Sa sandaling ang Grupo Reyes. Ang ilong ko. Wow, ang ilong ng masamang tao. Naging tulad ng kay Pinocchio, pula at malaki. Tigilang mag-record. Ito rin ay isang pagkakataon. Marco, nakakatakot ito. Isay, ano nang nangyayari sa'yo? Isay, Tulad ng aking pinaghihinalaan, kapag nagsasalita si Isay tungkol sa ilang mga paksa, ang kanyang katawan ang magbabayad. Tapos na ang cruise. Nasa lahat sila ng uso. At sila pa ang nagpapakilalang responsible na kumpanya. Mga hipokrito. Prinsesa, bibig ng kamalasan ka ba o ano? At ang mansyon nila, guguho rin. At magiging isang bunton ng mga guho. Kung sinabi ni Isay na, guguho ang mansyon nila, malamang mangyayari na yon. Ang gumagamit ng mga dekalidad na materyales, ay sila ang mga cruise. Kailangan kong puntahan at makita mismo. Bukod pa riyan, ang side effects ng kaloob ni Isay. Hindi natin pwedeng hayaan na, dahil sa mga kalokohang ito, ay lubusan siyang maubusan ng lakas. Kailangan niyang magsalita ng mas kaunti. Isay, ngayon dadaanin ka ni Tito sa construction site para maglaro, ha? May malalaking excavator ba sa obra? Meron. Baka may mas masaya pa, kaysa sa mga excavator. Sige. CJ. Isay, nangako ka sa akin na mas kaunti ang sasabihin mo ngayon? Ang bait mo, Isay. Hi! Ha. Ginoong Reyes. Marami kang libreng oras ngayon, ano, at dinala mo pa ang isang bata para mamasyal sa aking lugar. Anong nangyayari? Nalaman mo na bang malapit ka ng mabangkarote? Ha. Ginoong Cruz, kaninang umaga, hindi ka ba nanood ng balita? Sino ba ang malapit ng mabangkarote? Iyan ay hindi pa sigurado. Ang mga chismis na yan ay walang kwenta. Tinigilan ko na ang mga yan. Kung walang ebidensya, ano ang magagawa nila sa akin? Bukas mismo, bibilhin ko ang Reyes. Kung gayon, siguradong iisipin ni Maria na wala kang kwenta at babalik siya sa akin. Ha. Ginoong Cruz, araw pa lang, nananaginip ka na. Napansin kong napakanerbiyoso mo nitong mga nakaraang araw. Umuwi ka na at uminom ng sabaw ng gulay. Marco, ang billboard na iyon maaari bang mahulog at tumama sa masamang tao? Mahal. Ang brand na ito ay mas matibay kaysa sa kumpanyang Reyes. Bumagsak, paano nangyari yon? Ha. Ay, saklolo. Ginoong Cruz, kakilakilabot. Ang building 3 ay gumuho. Ano ang gagawin natin? Imposible. Ako mismo ang nag-inspeksyon. Paano ito nangyari? Wow, ang masamang tao. Naging tiyong umihi na siya. Haha. Ah, Ginoong Reyes. Ang proyekto ng Cruz ay tuluyan ng nabangkarota. Ang video ng kanilang skyscraper, na gumuho, ay lumampas na sa 100 milyong views. Ngayon, lubog na sila, wala na silang pag-asa. Haha. Karapat dapat sa kanila yon. Nabawi rin natin ang proyekto sa East District. Sa wakas, makakahinga na tayo ng maluwag. Asikasuhin mo ang mga detalye ng proyekto. Ang mga pagkakamaling nagawa ng Cruz, ayokong maulit iyon sa Reyes. Opo, Ginoong Reyes. Ang magkaroon ng anak na tulad niya sa tabi ko, nakakatuwa talaga. Pero, sa pagkakataong ito si Isay, ay walang naramdamang karamdaman. Hindi ba dapat sa bawat pagkakataon, ay dapat siyang masama ang pakiramdam? Tita Andrea, nasa bahay ka na pala.
Tita Andrea, sino ang nanakit sa'yo ngayon? Masakit ba? Wala lang. Nadulas lang ako. Kasinungalingan. Hindi ganyan ang mga pasa kung nadulas ka lang. Sabihin mo kay Marco para maparusahan niya yung masamang tao. Huwag. Laging abala si Marco. Hindi niya papansinin ang mga kalokohan ko. Mukhang, dapat kong mas alalahanin ang mga kapatid ko. Siguradong inaapi si Tita Andrea. Kailangan kong protektahan si Tita Andrea. Kawawang demonyo. Ano akala mo, mayaman ka? Sabi sa website ng school, anak ka sa labas ng pamilya Reyes. Itong kwintas, peke rin siguro to, no? Laging pinakamataas ang grado mo sa school. Dahil sa iyo, pinapalo ako ng nanay ko, at ginagawa kang halimbawa. Ha, ngayong nasa kamay mo ako. Makikita mo kung paano kita pagbabayaran. So totoo ngang inaapi si Tita Andrea. Kailangan kong isipin kung paano siya ililigtas. Ibigay mo sa akin ang bag na iyan. Ito lang ba ang dala mo ngayon? Andrea Reyes, kung ngayon ay hindi mo ako bibigyan ng 10,000 euro, itutulak kita sa inidoro, at kukunan kang hubot-hubad. Bilisan mo. Ay transfer mo na sa akin. Oh, magdudusa ka. Huwag kang maglakas loob na guluhin ang Tita Andrea ko. At ikaw, sino ka para magmalaki, pandak, umalis ka dyan. Bruha, kapag hinawakan mo siya muli, madudumihan ka ng tae ng aso, mabubukol ang bukong-bukong mo, at magiging napakapangit mo. Pandak, may lakas ka ng loob na sampain ako. Una, gagawin kitang pulbos, na hindi ka na makikilala. Isay, mag-ingat ka. Anong amoy iyon? EWW. Array. Ano ba ito? Kediri. Paano ka nang ahas na guluhin ang kapatid ko? Ngayon ay malalaman mo ang katumbas nito. Tingnan ninyo ito, mga kaibigan. Nabunggo ng live ang nambubuli. Ha 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 ha, tingnan ninyo, ang pangit ng itsura ng bruha. Ha ha ha. Ngayon ako lang mag-isa ang nagligtas kay Tita Andrea mula sa mga nambubuli. Ngayon si Aisay ang pinakamatapang. Tumatalon, at sumisikat ang araw. Tumatalon. Walang anumang problema. Ah. Palayain mo ako dito. Ano ba ang gusto mo? Andrea Reyes, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ang kahihiyan ko ay naging viral. Mahigit 10,000 na ang like. Ngayon, malalaman mo. Alam mo ba, kung kukunan kita ng video na hubot-hubad at nagmamakaawa, at i-upload ko sa internet, siguradong magiging sikat iyon. Ngayon, gagawin kitang mas sikat. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang lumapit. Ah. Tulong. Huwag mo akong hawakan. Tulong. Aha, Napakalayo ng lugar na ito. Kahit sumigaw ka ng sumigaw, walang sasaklolo sa iyo. Ay, hindi, nasa peligro si Tita Andrea. Marco, kinulong ng bruha si Tita Andrea sa isang madilim na kwarto. Ang daming alikabok doon, at hindi siya titigil sa pagbahin. Ben, ihanda mo ang kotse. Opo. Ay. Huwag kang lumapit, hindi ka patatawarin ng pamilya Reyes. Ay, Diyos ko, natatakot ako. Ano, hindi ka patatawarin ng pamilya Reyes, HMP. Where? Ano ba yung munting prinsesa ng pamilya Reyes na yan? Kung talagang mahalaga ka sa kanila, matagal na sana silang dumating. Bakit ngayon lang? Sa palagay ko, ang mga magulang mo, sa totoo lang, ay mga mahihirap na manggagawa. Ngayon, ipapakita ko sa buong internet kung gaano kahabag-habag ang munting prinsesa ng pamilya Reyes. Ay, huwag, pakiusap. Bitawan mo ako. Tigil, Bruha, pakawalan mo si Tita Andrea. lumayo ka. Andrea, ayos ka lang ba? Tita Andrea, huwag kang matakot, proprotektahan ka ni Isay.
Narito na rin si Marco. Bibigyan ni Marco ng leksyon ng bruha. Buisit, ano ang nangyayari? Hulihin mo siya. Ay, Tara na. Sa pagkakataong ito, ang katawan ni Isay ay walang kakaibang reaksyon. Ano ang nangyayari? Baka random lang. pwede bang malaman kung sino ang hamuli sa anak ko? Pinsan ko si Hepe Santos. Makikita mo. Bukas pa lang, sisirain ko kayong lahat. Ginang, pakiusap, kumalma po kayo. Pwede tayong mag-usap ng mahinahon. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob na sirain ako. Si Hep Santos. Ay kakaresto lang dahil sa katiwalian. Ano, gusto mo bang imbestigahan ka rin? Ako. Ginoong Reyes. Hindi, pakiusap. Ginoong de la Cruz, tapos na ang ating pakikipagtulungan. Hindi, Ginoong Reyes, pakiusap. Mga, away lang ng mga bata, hindi na kailangang umabot ito, sa galit sa pagitan ng mga pamilya. Nakikiusap ako sa inyo. Sa huli, magkakatulungan pa rin naman tayo. Matagal nang tinitiis ng kapatid kong babae, ang pang-aapi ng anak mo. Kasalanan nito, ng mga magulang, ang integridad ninyo at ng asawa ninyong si Ginoong de la Cruz, ay lubhang nakakabahala. Imposible. Ang anak ko ay isang napakabait na bata, hindi pwedeng maging anak ko siya. Siya ang nagsimula ng lahat. Tama na, nanay. Palagi kang ganyan. Hindi ka kailanman nag-iisip tungkol sa iyong sariling mga problema. Palagi mong iniisip na kasalanan ng ibang tao. Oo. Ako ang nagsimulang manlay kay Andrea Reyes. Pero alam mo ba kung bakit siya lang ang nilalay ko? Lahat ay dahil sa kanya. Tuwing masama ang mood mo, sinasaktan mo ako. Ininsulto mo ako, tinawag mong walang kwenta, ikumpara mo ako sa kanya. Kapag pinaparamdam mong masama ako, hindi ako makaharap sa iyo. Kaya sa kanya ko lang naibubuhos ang galit ko. Nakikita ko na hindi ko sila inakusang walang basehan. Maghanda kayo para sa sumpuin na, panahon na para, ilubog ang kumpanya ng mga de la Cruz. Ben, samahan mo ang mga panauhin na ito palabas. Hindi, pakiusap, Ginoong Reyes. Nakikiusap kami sa inyo. Humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali kami. Labas. Ibig sabihin, ang mga nanlait sa akin ay nagdurusa rin. Pero, hindi iyon dahilan para saktan nila ako. Tita Andrea, wala nang makakaabala sa'yo. Marco, ang galing mo. Ibig sabihin, ipinagtanggol talaga ako ng kuya ko. Parang, mula nang dumating si Isay, napakalaki ng pagbabago ng kuya ko. Iba na siya. Tagay na. Para sa muling pagsilang ng Reyes, para sa muling pagsilang ni Andrea, at pati na rin para sa aming Isay. Oo. Ang pinakadakilang bayani ay ang aming Isay. Tagay na. Isay, kailangan mong kumain ng marami, ha? Tagay na. Tagay. Kunan mo siya habang naninira ng gamit at nagtatantrums. Mas maganda kung mas hysterical. Ginoong Cruz, noong huli naming kinunan siya ng patago, muntik na kaming mahuli ni Binibining Sofia. At saka, mula nang dumating si Binibining Isay sa bahay ng mga Reyes, hindi pa siya nagkaroon ng tantrums. Medyo mahirap ito. 200,000 euro. Bibigyan kita ng 200,000 euro. Hindi mo ba napapanood ang mga video na paninira na uso ngayon sa TikTok? Ganoon ang pagkunan mo sa kanya. Kung wala, gawan mo ng paraan. Pagsabihan mo siyang magwala, sabihin mong ang mga Reyes ay nag-ampon ng isang halimaw na panganib sa lipunan. Sige, sisiguraduhin kong makukuha ko iyon. Ang batang iyan ay sobrang mahal ang lumang teddy bear na iyon. Pwede kong gamitin iyon. Ay, Isay, bilisin mo, teddy bear mo, naipit sa drawer. Masamang drawer. Ito ang iniwan sa akin ni nanay. Ikaw ang nagkulong sa teddy bear ko. At masisira ito. Ay,
3 drawer na ang nasira mo. Ang anak ng amo, kapag hindi niya nagawa ang gusto niya, nagwawala, at sinisira ang mga gamit. Ang magtrabaho para sa pamilya Reyes, ay tunay na bangungot. Ay, naglabas lang ako ng malaking halaga, 5,000 euro, para sa isang micro camera. Tapos na, ang plano ay mag-record pa ng first-person view. Sayang naman. Diyos ko. Binibining Isay, ano na ang gagawin natin ngayon? Nab, nabahuan ko ang painting. Okay lang yan, maaalis yan ng basahan. Kaya, Binibining Isay, hawakan mo lang sandali. Magsisimula na ang palabas. Sa interview, sinabi nila sa akin na ang pag-aalaga kay Binibining Isay ay napakadali. At ngayon, ako pa ang gumagawa ng lahat ng maduduming trabaho. At saka, ako pa ang kailangang mag-ayos ng lahat ng gulo na ginagawa ni Binibining Isay. Ay, anong klaseng trabaho ng yaya ito? Nena, mag-ingat ka, nadulas sa akin, mababasag ang cellphone. Ay, ang bago kong cellphone, sa Diyos. Malas, ngayong pagkakataon, tingnan natin kung paano ka makakatakas. Ay papost ko ito, at gagawin kitang sikat sa buong internet. Fee, ano ang ginagawa mo? Ako. Gina. Ginang. Wala akong ginagawa. Ibigay mo ang cellphone ngayon din. Ay, ako. Sa akin. Ang gulo naman. Paano naging ganyan ang ampon ng pamilya Reyes? At hindi lang siya may bibig ng kamalasan. Sinasaktan pa niya ang mga empleyado sa likod nila. Paano mo nagawang manira ng ganyan? Sa isang inosenteng bata, walang lugar para sa mga tulad mo sa bahay na ito. Ben, Ginang, bayaran mo agad si Fee ng kanyang sweldo at paalisin mo siya sa bahay ng mga Reyes. Mula ngayon, hindi siya dapat lumapit kahit 1 metro kay Isay. opo, Ginang. Ay, Ginang. Ako rin po, inutusan lang ako. Ginang. Hello, Ginoong Cruz, nagkagulo ang lahat, nabigo ang plano. walang kwenta. Kahit sa simpleng bagay na ito, wala kang silbi. Marco Reyes, magbabayad ka rin sa akin. Hindi matatapos dito ang lahat. Ang ganda naman ng cake na yon. Bibilhan kita mamaya. Oo, Ginoong Cruz, maligayang kaarawan. Ginoong Cruz, hinahangad ko ang mahabang buhay at kasaganaan para sa inyo, at sana'y masaya kayo sa mabuting kalusugan. Aha, Lolo, sana'y marami pa kayong kaarawan. siya pala ang batang inampun mo. Napakabait naman niya. Halika. Halika, mahal, bigyan ka ng lolo ng cake. Napakabait talaga ng lolo na ito. At binigyan pa niya ako ng napakagandang cake. Opo, Ginoong Cruz. Kakit-akit si Isay. HMM. Ginoong Cruz, tungkol sa kontrata, sana'y pag-isipan niyong muli. Sa huli, ang katapatan at kakayahan ng Grupo Reyes ay kilalang kilala ninyo. Ay, Ginoong Reyes. Napakaraming pera ang nawala sa Grupo Cruz dahil sa inyo. Napakaraming pera. At naglakas loob pa kayong magsalita ng pakikipagtulungan? Tatay, kamakailan lang malaki na ang naging pagkalugi ng Grupo Cruz. At hindi maganda ang reputasyon ng Grupo Reyes. Hindi natin maaaring hayaan na dahil sa kanila ay madungisan ang ating reputasyon. Ginoong Reyes, hindi sa ayaw kong maging maluwag. Ang pressure na dinadala namin ngayon ay napakabigat. Marco, ingat, baka matalsikan ng sabaw ang papel. Ay, hindi. Ang suit ko, pare. Marco, talagang hinahangaan ko ang talento mo. Kamakailan lang, hindi maganda ang lagay ng dalawang pamilya natin. Hindi tayo napapaboran. Ayokong lumala pa ito. Mas mabuting ipagpaliban muna natin ang pagtutulungan. HMM. Lolo, anong nangyayari, Lolo? Bilis, bilis, tawagan ng doktor. Fufu,
Lumipad na sana ang sakit. Gagaling din si Lolo agad. Mabait na bata. Posible kayang, ito ay nagkataon lamang? Unti-unting nagiging normal ang tibok ng puso. Saludo. Ginoong Cruz. Ang sabaw na ito ay may mga halamang maaaring magdulot ng atake sa puso. Huwag mo nang inumin. Ano? Hindi ko inakala na magmamadali kang ganyan. Paano ka naglakas loob na patayin ako? Bilang Pangulo ng Grupo Cruz, tinatanggal kita bilang General na Direktor. Halika rito. Dalhin ninyo siya rito. Dapat siya magdanas ng parusang pampamilya. Tatay. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, pakiusap. Ngayon lang, pakiusap. Pasensya na, nagkamali ako. Matandang balat. Kung hindi dahil sa paghahawak mo, sa posisyon ng puno ng pamilya, at hindi mo ako binigyan ng kapangyarihan. Hindi ako, malalamangan ni Marco Reyes. At hindi ako gagamit ng ganitong paraan. Wala akong ginawang masama. Wala akong ginawang masama. Wala akong ginawang masama. Wala akong ginawang masama. Ha? Ginoong Reyes, ikinalulungkot kong nasaksihan ninyo ang eksenang ito. Ang pagkakaroon ng batang ito ay tunay na pribilehiyo para sa inyo. Kapag naayos na ang mga usaping pampamilya, ang kontratang ito ay ating pag-uusapan ng mas detalyado. Baka naman. Bumalik na naman ang mga side effect. Hello. Maghanap ka ng tao na pumunta sa proyekto ng Reyes at gumawa ng gulo doon. Marco Reyes, kung may mangyaring aksidente sa isang manggagawa sa obra, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Ngayon, Lanan, noong huling beses na ako'y inupahan para kidnapin ang bunso ng pamilya Reyes at ang batang iyan nakakaiba, sumama ang kapalaran ko. Ngayong pagkakataon, ang kliyente mismo ang nag-utos na tapusin ko ang mga Reyes. Ito ang perpektong pagkakataon para makaganti na ako. Cynthia, ang ginoong iyon kumikilos ng napaka-misteryoso. Ang kakaiba, baka bigla na lang siya mahulog. Ginoong Reyes, ang lalaking ito ay hindi nagtatrabaho rito. Muli, ang sinabi ni Isay ay natupad. Magkakaroon kaya ulit ng mga side effect. Buti na lang mukhang. Ayos lang si Isay. Baka, hindi siya nasasaktan. Kahit na paggawa ng masama ang pinag-uusapan. Ang sinasabi niya ay natutupad pa rin. Pero wala namang nangyayari sa kanya. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Sasabihin ko. Si Daniel Cruz. Si Daniel Cruz ang nag-utos sa akin. Inutusan niya ako para manabotahe. Patawarin mo ako. Naubos na ang oras niya. Oras na para si Daniel Cruz ay tuluyang mawala sa Grupo Cruz. Opo, Ginoong Reyes. mga walang kwenta, ni hindi nyo magawa ang isang simpleng trabaho. Ano pa ang silbi ninyo? Lumabas kayo. Ginoong Cruz, may problema tayo. Sa baba, puno ng mga pulis ang kotse sa baba. Papanik na ang mga pulis. Tapos na. Tapos na ang lahat. Breaking news. Si Daniel Cruz, ang tagapagmana ng Grupo Cruz, akusado sa pag-upa ng mga hitman para magdulot ng aksidente, panluloko sa negosyo, pananakot sa mga kasosyo, at iba pang maraming krimen, ay inaresto na ng mga pulis. Ang Pangulo ng Grupo Cruz ay pampublikong itinakwil si Daniel Cruz at pinutol ang lahat ng relasyon. Ang mga stock ay bumagsak ng 78%. Ang Pangulo ng Grupo Cruz ay inanunsyo ang pagbawi sa katayuan ni Daniel Cruz bilang tagapagmana at pampublikong pinutol ang lahat ng relasyon. Kinuhanan na ba nila ang masamang tao? Parang sa mga cartoon ang mga kontrabida? Naparusahan na ba siya? Oo. Kinuha na ang mga masasama.
Ang aming munting, bayani si Isay. Isay, halika rito. Anong nangyari? Ang aking munting swerte si Isay. Tatay, isang araw kaya ko bang talaga tawaging tatay si Marco? Siyempre naman. Magiging Isay palagi, aking anak. Ang galing! May tatay na rin ako sa wakas. Isay, tikman mo ito, anak. Salamat, tatay. Sophie, tikman mo ito. Siguradong magugustuhan mo ito. Nanay, hindi ka ba masaya? Hindi iyon. Halika, Isay, kumain ka na. Ben, anong nangyayari? Binibining Isay. Nag-away si Ginoong Marco at si Ginang Elena. Mukhang malala. Narinig ko na gusto raw magdiborsyo ni Ginang Elena. Kailangan kong hanapin si Ginang Elena kagad para payuhan sila. Nanay, saan ka pupunta? Maging mabait ka, Isay. Sandal lang ako. Wag! Nanay, huwag kang umalis. Malakas ang ulan. Mababasa ka at magkakasakit ka. Maging mabait ka, Isay. Magkakaroon ka na ng bagong nanay na mag-aalaga sa iyo. Halika rito. Uminom ka ng isang basong tubig. Nanay, ang ganda ng kahon. Regalo ba ito galing kay tatay? Seryoso. Nandito po ba si Ginoong Reyes? May dinadala po akong mga dokumento para sa kanya. Nasa opisina si Marco. Ginang Reyes. Kahapon, inutusan ako ni Ginoong Reyes na pumili ng regalo para sa inyo. Nagustuhan ninyo po ba? Palaging abala si Ginoong Reyes. Ang mga maliliit na bagay na ito, ako ang bahala. Ibig sabihin, ang regalo kahapon, hindi pala talaga binili ni Marco. Ginang, nabali po ang takon ninyo. Ingat baka mahulog kayo. Ang mga dala-dala ninyo sa bag, lahat yan mahuhulog. Ba? Ay, ang bag ko. Mga tala ni Marco. Ginang. Ginuhit-guhit lang ito ni Ginoong Reyes. Sinabi niya sa akin na itapon ito. Wala pa akong oras para gawin iyon. Mga sulat kamay lang yan. Pulutin mo ang iyong mga gamit at umalis ka ngayon din sa bahay ng pamilya Reyes. Tinanggal ka na. Ginoong Reyes. Hindi mo magagawa ito sa akin. Para sa iyo, para sa kumpanya. Nagtrabaho ako ng husto. Hindi mo ako matatanggal. Ginoong Reyes. Sinubukan mong isalungat sa akin ang asawa ko. At tiningnan mo ang aking mga gamit ng walang pahintulot. Hindi ko tinawag ang pulis. Napakalaki ng pasensya ko para sa'yo. Ben, ilabas mo siya. Opo. Ginoong Reyes. Ginoong Reyes. Marco Reyes. Marco Reyes, galit ako sa iyo. Hindi mo magagawa ito sa akin. Marco Reyes. Sophie. Kahapon, ang regalong ipinadala ko sa'yo kasama si Lucy. Hindi basta-basta pinili. Ako mismo ang nagdisenyo nito. At saka, hindi ko gusto. Ikaw lang ang mahal ko. Nakita ko. Pero, Marco, kung si Isay ay magkakaroon ng maliit na kapatid na lalaki o babae, pareho pa rin ba ang pagmamahal mo sa kanya?
Ay, ha 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 ha. Marco. Sophie, magandang balita. Tingnan mo. Ang nakita ko. Ha 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 ha. Marco. Huwag kang magalit. Sophie. Marco. Seryoso, ang mga bata ay nakakatuwa. Tingnan mo si Isay. Ang ganda-ganda niya. Si Isay ay isang anghel. Ang sanggol ni nanay ay kaibig-ibig din. Marco. Marco. At bakit naman ako magagalit? Bago pa dumating si Isay, sa totoo lang, hindi ako masyadong mahilig sa mga bata. Pero ngayon, sa tingin ko, ang magkaroon ng anak ay hindi naman pala masama sa totoo lang. At saka, anak natin ito. Sobrang excited na ako sa pagdating ng ating munting anak. Sophie, alam kong ginawa mo ito dahil sa pagmamahal para sa akin. Kaya mo ito itinago sa akin. Sobrang saya ni Isay. Parang hindi na niya alam ang gagawin. Ngayon, mayroon na si Isay ng tatay, ng nanay, ni Tito Paulo at ni Tita Andrea, at ng lola. At higit pa rito, magkakaroon pa siya ng mga kapatid. Gustong-gusto ni Isay ang magiging baby ni nanay. Isay. Ngayon, si Tito Paulo, ang maghahatid sa iyo sa amusement park. Lalo na yung haunted house. Ang galing doon. Ayoko pumunta sa haunted house, nakakatakot. Huwag kang matakot. Nandito naman si Tito Paulo para protektahan ka. Sige. P asterisk na. Sino ba yung G asterisk go na yan? Hoy! Siya pala ang batang Ginoong Reyes. Tingnan mo ang boring ng kotse mong minamaneho. At isasama mo pa yung batang yan. Ang galing mo naman, dakilang ama. Umalis ka dito. Ano ba ang nagmamadali? Tingnan mo, ngayon ituturo sa'yo ng tito mo ang isang magandang trick. Yung may pulang buhok, ang delikado talaga ng skateboard. Mahuhulog ka. Aray! Ha ha ha. Ang galing ng pag-arte. Sa aking kotse ng dakilang ama, hindi kita masasabayan. Palem. Isay. Sa hinaharap gusto kong maging, kasing galing ni Marco. Hindi na ako papadala sa mga tukso. Ikaw. Magbabayad ka sa akin. Ginoong Santos. Nahanap na namin siya. Tito Paulo, ang larawang iyon ay mukhang larawan ni Isay noong bata pa siya. Mukhang. Totoo, medyo magkamukha nga. Kanina lang sa labas nakakita kami ng poster ng nawawalang tao. Ang tao sa larawan ay mukhang-mukhang si Isay. Tingnan mo, kinuha ko pa nga ng litrato. Hello. Direktora po ba? Ako si Marco Reyes. Padalhan mo ako ng mga larawan ni Isay. Noong siya ay dumating sa ampunan, kailangan ko ngayon mismo. Napaka-urgente nito. Sige. Tingnan mo ang larawan na ipinadala ko sa'yo. Imbestigahan mo ang poster ng nawawalang taong ito at alamin kung sino ang naglagay nito. Opo, Ginoong Reyes. Ang ganda-ganda ng anak mo. Salamat. Irob. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Isay ang pangalan ko. 5 taong gulang na ako. Isay. Ang ganda ng pangalan mo. Heto, Candy. Gusto mo? Hindi, salamat. Pasensya na. Wala akong masamang intensyon. Mahilig lang talaga ako sa mga bata. Kasi nang makita ko si Isay, parang napalapit ako. Ang sobrang pagiging masigla mo kay Isay. Para sa akin, sobra na.
Ano kaya ang balak niya? Ginang, tingnan mo ito, paborito kong teddy bear. Ang cute naman ng teddy bear. Ang teddy bear na ito ay kaparehong kapareho ng dala ng anak kong babae noong araw na nawala siya. Isay. Heto, regalo ko sa iyo ang hair clip na ito. Gusto mo, Irob? Oo, salamat, Ginang. Halika, isusuot ko ito sa iyo. Isay. Magulo ang buhok mo, Irob. Hayaan mong ayusin ko. Isay, kailangan na nating umuwi. Sige, paalam, Ginang. Polem, Isay. Nakumpirma na ba? May nakita akong buhok. Ang kutob kong ito. Hindi pwedeng magkamali. Kumalma ka, Isabela. Bago pa lumabas ang mga resulta. Hindi natin pwedeng alertuhan ng pamilya Reyes. Kailangan maging napakaingat tayo. Naiintindihan mo ba? Ginoong Reyes, ang poster ng paghahanap ay inilathala ng pinakamayamang pamilya sa karatig na lungsod, ang mag-asawang Santos. Ang kanilang nag-iisang anak na babae, si Ana Santos, ay nawala sa isang amusement park 2 taon na ang nakalilipas. At hindi na muling nakita. Ang lugar kung saan ang grupo ng mga trafficker na nagkidnap kay Binibining Santos ay huling nagpakita at pagkatapos ay naglaho, ay malapit sa ampunang ito. Posible kaya na si Isay ay anak ng mga Santos? Ginoong Reyes, handa na po ang mga resulta. Ginoo. May bisita po kayong isang Ginang Santos. Sabi po niya, may mahalagang bagay daw siyang pag-uusapan sa inyo. CJ, ayos lang. Ginoong Reyes. Ginang Reyes. Ako si Maria Santos, ang tunay na ina ni Isay. Ito po ang resulta ng pagsusuri mula sa isang autorisadong institusyon. Si Isay ay ang aming anak, si Ana Santos, ang anak ni na Gabriel at ko, na nawala 2 taon na ang nakalipas. Si Ana Santos. Ang anak ko ay may maliit na taling sa likod ng tainga. Noong bata pa siya, sobrang hilig niya sa mga malambot na candy, na may lasa ng lemon. Lahat ng ito ay eksaktong tumutugma kay Isay. Gabriel, 2 taon na tayo, naghahanap sa ating anak. Sa wakas, natagpuan na natin siya. Ngayon, narito ako para kunin ang aking anak pa uwi. Ano man ang mangyari. Tatay, nanay. Ang iyong tatay at nanay. Isay, tingnan mo itong Ginang. Ang iyong tunay na nanay. At itong Ginoo, ang iyong tunay na tatay. Pumunta sila rito ngayon para isama ka sa kanila. Gusto mo bang sumama sa kanila? Tatay, nanay. Pero ang tatay at nanay ni Isay nandito na. Ana. Hindi. Isay. Ang nanay mo, sobrang nangungulila sa'yo. Sumama ka sa bahay kasama ko, anak ko. Hindi. Ito ang bahay ni Isay. Hindi aalis si Isay. Mayroon na si Isay ng tatay, nanay, lola at pati na rin si Tita Andrea at si Tito Paulo. Bakit po kayo umiiyak, Ginang? Mukhang ang ginooring iyon ay malungkot na malungkot. Pero natatakot si Isay. Ginoong Reyes. Si Isay ang aming anak sa dugo. Dadalhin niya sa kanyang mga ugat ang dugo ng pamilya Santos. Siya ang tagapagmana ng pamilya Santos. Ngayon, kailangan ko siyang kunin.
Ito ang aming. Dito ay nakasaad na binibigyan namin siya ng magandang buhay. Kami ang kanyang mga legal na magulang. Ginoong Santos. Hindi niya siya basta-basta maaaring kunin. Legal, ang tanging mahalaga ay ang dugo. Anak ko siya, ni Gabriel Santos, aking anak na biolohikal. At bakit ko hindi siya kukunin? Ibalik ninyo siya sa amin. Ito ay isang pang-aagaw. Pang-aagaw, kami ang nagbigay ng tahanan kay Isay. Pakiusap, tumigil na kayo sa pagsisigaw. Hindi ako pupunta kahit saan. Ay, Ginoong Reyes. Ginang Reyes. Kami, ayaw din naming takutin ng bata. Kung patuloy lang tayong mag-aaway, wala rin itong pupuntahan. Oo. Napag-usapan na namin ito ni Gabriel. Gusto naming manatili para mas maraming oras kasama si Isay. Para masanay siya sa amin. Payag ba kayo? Ang multi-milyong proyekto sa silangan ng lungsod. Kami, ang pamilya Santos, may ipapasa namin ito ng eksklusibo sa Reyes. Bilang pasasalamat sa pagpapatuloy sa amin dito. Sana si Ginoong Reyes ay bigyan tayo ng pagkakataon na makasama ang aming anak. Ilset, CJ. Pero, depende lahat sa kung ano ang gusto ni Isay. Siyempre, Isay, may binili si nanay na bagong damit para sa'yo. Gusto mo ba? Gusto ko. Hindi pa nakakita si Isay ng ganon kagandang damit. Para kang munting prinsesa. Mabait naman sa akin si Ginang Santos. Pero kung sasama ako sa kanila si Tatay Marco at Nanay Sofia, malulungkot din. Ay, ang hirap naman nito. hello, ako ito. Kailangan kong may gawin ka kaagad. Aalis na kami. Ginang, kaya alis na kami. O CJ, Nanay Sofia, yung mga Ginoo at Ginang kanina, anong ginagawa nila? regalo yon para kay Isay. Lihim muna ngayon, mamaya sa gabi malalaman mo. O sige. Ano kaya yun? Tada, Wow, Nanay Sofia, ang ganda-ganda nito. Salamat, Nanay Sofia. tara na. Isay, ito ang paborito mong teddy bear na cookies. Di ba? Oh, Ang luto sa labas, masyadong matapang ang lasa. Hindi maganda kung kakain ng marami. Mas mainam kumain tayo ng mas masarap. Isay, handa na ang mga chicken wings. Kainin natin habang mainit. Ang mga cookies na iyan, hindi naman nakakabusog, di ba? ang mga batang 3 taong gulang ay pumipili. Pero gusto ko lahat. Isay. Tingnan natin, tinatanong ka ni Tito Paulo, alin ang mas matamis, ang teddy bear cookies ni Nanay Maria, o ang honey chicken wings ni Nanay Sofia? Parehong matamis. Malaki ang bibig ni Isay, kaya kaya niyang kumain ng 2 sabay. Isa kang diplomatiko. Hehe. Isay. Sandali lang, si tatay ang maghahanda ng almusal mo. HM, Gabriel, ni minsan, hindi ka pa nagluto sa buhay mo. Huwag mo nang pakialaman. Ako na ang bahala. HM. Napagkasundoan natin na ako ang magluluto para sa anak ko, kaya ako ang gagawa. Umalis ka na. Umalis ka na. Ay, Maghintay ka sandali, kapag napuno ko na ang bahay ng masasarap na pagkain. Haanggan ng todo sa akin si Isay. Pagkatapos, agad siyang uuwi kasama natin. Wow, ang galing gawin ni Tatay Gabriel. Wala na ba tayo sa bahay ng pamilya Reyes? Pupunta tayo sa bahay ng pamilya Santos. Halika, Isay. Tatay Gabriel. Itong pritong itlog parang bola ng karbon. Oh,
Hindi maganda ang resulta ngayon, pero huwag kang mag-alala, Isay. Bukas, makikita mo, gagawa si tatay ng pritong itlog para sa'yo. Napakaganda. Ito ang unang pritong itlog na ginawa ni tatay para kay Isay. Itatago ko ito. Isay. Natuto na rin si Tatay Marco ng bagong putahe. Ang pritong itlog ni tatay Marco. Ang sarap! Sa susunod, siguradong ihahanda ko para sa aking anak ang isang marangyang handaan. 1,000 beses na mas masarap kaysa sa mga simpleng pritong itlog ni Marco. Hindi ko alam kung sino ang nagkalat ng tungkol kay Isay ngayon sa internet. Tungkol sa kung sino ang mag-aalaga kay Isay ay nagkaroon ng malaking gulo. TSS. Kalokohan yan. Walang pagtatalo. Oo. Nauunawaan ko. Ang opinyon ng publiko ay nawawalan na ng kontrol. Hindi yan maganda para kay Isay. May mungkahi ako. Paano kung kaming apat ang magbahagi ng pag-aalaga kay Isay? Ano sa palagay nyo? Sumasang-ayon ako. Pagkatapos ng mga araw na magkasama, si Sophie at ako ay naging mas malapit ang aming pagsasama. Kay Isay, alam kong ang buong pamilya Reyes ay mahal si Isay. Kung gayon, hindi rin ako tatutol. Kung gayon ako, ay titingnan ang presyo ng villa sa tabi. Naipadala ko na sa iyo ang deposito. Bibilhin ko yan. Kaya, ang pagmamahal ay talagang maaaring dumami. Kamusta mga kaibigan? Ako si Isay. Pakiusap, huwag ninyong pag-awayan ako. Kung ganoon, malulungkot na talaga ako. Sa ngayon, mayroon akong 2 tatay at 2 nanay. Lahat sila ay mahal na mahal ako. At sabay nila akong palalakhin. Sobrang masaya si Isay. Nakikita ninyo? Wala nang nag-aaway. Ang galing talaga. Inaanunsyo ng mga pamilyang Reyes at Santos ang shared custody at maraming kolaborasyon. Ang stock value ng 2 pamilya ay biglang tumaas. Hindi ako makapaniwalang kahit na ikinakalat ko na nag-aaway ang 2 pamilya para sa bata. Hindi ko napabagsak ang mga Reyes. Marco Reyes. Mahal na mahal kita noon. Paano mo nagawa ito sa akin? Marco Reyes at ang anak sa labas na iyon. Magbabayad kayo sa akin. HMP. Yamang napaka-importante sa iyo, ang anak sa labas na iyon. Wawasakin ko siya. Ikaw ba ay mayroon ding hindi pa nasusulit na utang sa kanila? Ha, mukhang tayong dalawa ay may parehong target, kung gayon. HMP. E di maghanda sila kung gayon. HMP. Gagawin ang birthday party ayon sa plano, na may temang prinsesa ng kwento. Lahat ng detalye dapat manatiling lihim, lalo na si Gabriel Santos. Opo, Ginoong Reyes. Siguraduhin mong ang team ng mga karakter na inarkila ko ng napakamahal ay nakareserba na sa petsa. Sa anumang paraan ay hindi dapat lumabas ang impormasyon. At lalo na, si Marco. Sige, Ginoong Santos. Ben, Opo. narinig ko na. Ang binata mula sa pamilya Santos ay naghanda ng isang napakamahal na team ng mga aktor para ipagdiwang ang kaarawan ni Isay. Tayo ay hindi dapat mapag-iwanan. Ginang Elena, huwag po kayong mag-alala. Ang binatang Marco natin ay naghanda ng isang kamanghamanghang bagay. Sabihin mo agad sa akin. Gaano ba? Kamangha-mangha. Ginang Elena, halika. Doon na tayo mag-usap para walang makarinig sa atin. CJ, Mukhang naghanda ng sorpresa para sa akin ang mga magulang ko. Kailangan kong magkunwari na hindi ko alam. Tatay Marco, Tatay Gabriel, napakasaya ko ngayon. Basta masaya si Isay, sapat na yon. Mahal, may mas marami pang sorpresa sa isang saglit. halika. Isay, uminom ka muna ng juice. Huwag kang mabulunan. Dahan-dahanin mo ang pag-inom. Nanay, gusto kong pumunta sa banyo. CJ, sasamahan kita. Nanay, kaya ko namang pumunta mag-isa. Alam ko ang daan. CJ, sige, pumunta ka na. Hindi ko alam kung bakit. May masamang kutob ako. Ito ang tatay kong si Gabriel Santos. Para sa akin ba yan? Hinay-hinay lang!
Matagal na sa labas si Isay. Bakit hindi pa siya bumabalik? Titingnan ko. Sige. Huwag kang mag-alala. Nawawala si Isay. Ito ang nakita sa pasilyo. Nawawala siya. Ben, tingnan mo agad ang mga security camera. Sige. Ito. Ito. Hindi ba ito ang lalaking hinahanap natin? Paano siya nakarating ng maaga? Paano niya nagawang kunin si Isay? Ginoong Santos, tingnan mo ito. Tatay. Ako ay isang kidnapper. Ngayon, ikaw ay aking kinidnap. Bilis, tawagan mo ang tatay mo sa video para humingi ng tulong. Dapat magdala siya ng 50 milyong piso para mailigtas ka. Tatay, iligtas mo ako. Lolo, pahiram ng tungkod mo. Ilagay mo sa harap ng leeg ko. Oh, ganito, perpekto. Tatay, kinidnap ako. Ang birthday cake, birthday. Halika at iligtas mo ako. Heto. Lolo, gusto ko pa ng ice cream. Ako ay isang kidnapper. Hindi ka ba natatakot sa akin? Kasi sa kwarto ni tatay nakita ko ang larawan mo kasama siya. Alam kong ikaw ang lolo ko. Aking munti, ang talino mo. Sige, bibili na ako ng ice cream para sa'yo. Oh, Sige, alam ko na. Ang kumuha kay Isay ay ang tatay ko. Sinabi niyang, dinala niya ito para mamasyal. Nag-iwan siya ng address sa amin. Ang laki ng ginulat niya sa akin. Buti na lang hindi siya masamang tao. Nasaan na sila ngayon? Okay ba si Isay? Okay si Isay. Kukunin ko sila ngayon din. Gabriel. Si Isay? Pumunta sa banyo. Babalik ka agad. Ang aking mahal na apo at ako. Magkakasamang magpapahinga sandali o hindi ba pwede? Gaano nakatagal sa labas si Isay? Kanina lang. Bakit ang bilis-bilis? Nandito ako. Mawawala ba siya? Yan ba ang tawag mo sa date? Kidnap ito. Grabe ang takot na idinulot mo sa amin. Sandali, may mali. Ang tagal na niya sa labas. Masunurin si Isay. Hindi siya magtatagal ng ganyan. Ay, hindi. May nangyaring masama. Tara na. ako ay isang napakatapang na bata. Wala akong takot. HMM. Hi. Ang paghuli sa iyo, ang batang iyan, ay naging napakahirap. Hindi ko inasahan na may isa pang, nakadamit na stuffed toy para agawin ka sa akin. HMM. Buti na lang mas matalino ako. Ngayon, tatakpan ko ang iyong bibig. Tingnan natin kung paano mo pa. Ako guguluhin ngayon. Sige. Basta't nasa atin siya, ayos na. Tara, ituloy natin ang plano. Kapag nakita nating si Marco at Sofia, ay nagdiborsyo na. Pakakawalan natin siya. Nababaliw ka ba? Ha? Ang kakaibang ito ay napakaraming pinsala na ginawa sa atin. Hindi sapat sa akin na makita lang silang magdiborsyo. Ibenta natin siya. Makukuha natin ang malaking perang ito. Sapat na para mabuhay ng maginhawa. Daniel Cruz. Nababaliw ka na ba? Noon pa, hindi mo ito ipinangako sa akin. Hindi mo ito magagawa. Tumahimik ka. Tigilan mo ang pagpapanggap na biktima sa harap ko. Ako na ang masusunod ngayon. Anong gagawin mo, Daniel Cruz? Nababaliw ka ba, Daniel Cruz? Bitawan mo ako. Daniel Cruz, munting hayop. Bitawan mo ako. Kidnapper. Masasamid siya sa pag-inom ng tubig. Mahuhulog siya at babanggain ang mesa. Hindi alintana ni Isay ang magkasakit. Sana'y matupad ang hiling na ito. Sana. Ang galing, nakuha ko na. Ano na ang gagawin ko? Medyo nahihilo ako. Isay. Isay, Isay.
Nandito na si tatay. Isay, Nasaktan ka ba? Masakit ba? Ayos lang si Isay. Ilabas nyo ang babaeng iyon. At ang isang walang malay. Ilabas nyo sila rito. Bantayan nyo silang mabuti. tawagan ng pulis. Opo, Ginoo. Bitawan mo ako. Isay. Isay. Nagising na si Isay. Ang laki ng ginulat mo sa akin, anak. Sabi ng doktor, ay maayos na maayos si Isay. Natakot lang ng kaunti. Akala ko, mawawala na naman kita. Mula ngayon, hindi ko napapayagan na lumayo ka sa paningin ko. Ang birthday cake ni Isay hindi pa namin natitikman. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maghiling ka. Hiling ni Isay na si Tatay Marco, si Nanay Sofia, si Tatay Gabriel, si Nanay Maria, si Tito Paulo, si Tita Andrea, ang mga lolo't lola at lahat ng nagmamahal kay Isay ay manatiling malusog at ligtas. At magkasama tayo magpakailanman. Mabuti. Mabuti. Maligayang kaarawan, Isay.